Matapos ang mahabang biyahe, papunta sa bayan ng San Diego, narating na rin sa wakas ni Dana ang bagong bahay na lilipatan niya. Nirekomenda ito sa kanya ng kaibigang si Ryan at hindi naman siya agad nagdalawang isip na puntahan ito. Buo ang loob niya na lumipat agad rito dahil umalis na siya sa bahay ng tiyuhin niya. Palagi kasi siya nitong binubugbog tuwing lasing at kung minsan naman ay pinagtatangka ang gahasain pa. Kaya naman, nang magkaroon ng lakas ng loob, pera at bahay na malilipatan, hindi siya agad nagdalawang isip na kitilin ang buhay ng tiyuhin niya habang lasing ito. Sinakal niya ito gamit ang charger ng cellphone niya habang paulit-ulit itong sinasaksak sa tagiliran. Matapos yun, ay hinampas niya naman ito ng matigas na bagay sa ulo hanggang sa hindi na niya ito mamukaan. Hindi pa siya nakontento at pinagpira-piraso pa niya ang katawan nito bago ito isinilid sa sako at inilibing sa bakuran nila. Ibinuhos niya ang lahat ng galit niya rito habang pinapatay ang tiyuhin niya. Nang tuluyan na itong lagutan ng hininga, ay tsaka lang siya nakahinga ng maluwag. Doon lang niya nakumbinsi ang sarili niya na tuluyan na siyang nakawala mula sa mga kahayupan at kababuyang ginagawa nito sa kanya. At ngayong nasa bayan na siya ng San Diego, dito niya balak na magsimula ulit ng panibagong buhay, malayo sa bayang kinalakihan niya. Hindi na siya makapaghintay sa mga taong makikilala niya. Hindi rin siya makapaghintay sa kapalarang naghihintay sa kanya sa bayang ito. Natigilan si Dana sa malalim na pag-iisip niya nang isang babae na nasa edad 40 ang lumapit sa kanya. Kinalabit siya nito sa tagiliran at tinanong kung anong ginagawa niya sa labas ng bahay nito. Hindi naman siya agad nagdalawang isip na sabihin rito na siya ang bagong titira sa bahay. Nang marinig yun ng babae, ay bigla itong ngumisi ng palihim bago nagpakilala. Ang pangalan pala nito ay Isabel. Ngumiti muna si Dana bago nagpakilala. Nakipagkamay siya rito at hindi niya inasahang malamig ang kamay ni Isabel. Matapos ang kamayan, ay binigay nito ang susi ng bahay sa kanya at siya na raw ang bahalang maglinis sa loob. Bago ito umalis, ay winelcome muna siya nito sa bayan nila at may pinaalala ito na siyang tumatak sa kanya. Wag na wag raw niyang bubuksan ng kwartong nasa pinakadulo. Hindi siya pwedeng pumasok sa loob nun dahil may nagmamay-ari na ng kwartong yun. Kung sino, hindi nito sinabi sa kanya. Hindi rin niya pwedeng buksan ang cabinet na nasa loob ng kwartong yun. May mahalagang bagay raw na nakatago doon na hindi pwedeng makita ng kahit na sino. Kung ano yun, wala rin itong sinabi sa kanya. Bandang huli, binaliwala na lang niya ang mga narinig niya. Wala rin naman siyang mapapala kung lalabagin niya ang mga bawal na yun. Baka mapaalis pa siya kapag sumaway siya sa bilin sa kanya. Pagpasok sa loob ng bahay, ay naglinis na siya agad habang maaga pa. Nagwalis siya mula itaas hanggang ibaba. Pinunasan niya ang mga pinto, bintana, lamesa, at kung ano-ano pa na pwedeng mapunasan. Nag-ayos na rin siya ng mga gamit niya sa kwarto niya. Hinileran niya ang mga bagahin niya at sinampay ang ilang damit sa cabinet na nandoon. Matapos yun, nakaramdam siya ng pagod at nakatulog siya. Nang magising siya, hapon na. Pasado 4:00 na ng hapon ng mga oras na yun. Nakaramdam siya ng gutom, kaya nagluto siya ng pansit canton sa kusina. Nang mga sandaling yun, nakarinig siya ng ingay mula sa itaas. Sandaling napakunot ang noon niya dahil wala namang tao doon sa kwartong yun. Pero may mga yabag siyang naririnig. Mabilis siyang napailing dahil sa naiisip niya. Imposibleng may multo dito dahil hindi naman ganun kaluma itong bahay para multuhin ng ganito kaaga.
Natawa tuloy siya. Sa kabilang banda, nagtataka siya dahil parang may tao talaga sa kwartong yun. Nang mga sumunod na araw, nakakarinig pa rin siya ng mga yabag mula sa kwartong yun sa tuwing nasa ibaba siya. Dinededma niya na lang ito dahil baka guni-guni lang daw niya. Pero sa tuwing ginagawa niya yun, ay mas lalo pa itong nagpaparamdam sa kanya. Doon na siya kinutuban. Hindi na maganda ang pakiramdam niya dahil sa mga ingay na yun. Isang araw, naisipan niyang lapitan ang kwartong yun. Idinikit niya ang tenga niya sa pinto para pakinggan ang nasa loob nito. Pero wala naman siyang narinig na kahit na ano. Nalabis niyang ipinagtataka. Sunod niyang ginawa ay sumilip siya sa maliit na butas, nakapantay lang ng doorknob. Tinignan niya kung anong meron sa loob at tanging isang malaking cabinet lang ang nakita niya. Wala nang iba. Akmang aalisin na sana niya ang mata niya doon nang isang duguang kamay ang biglang lumitaw mula sa awang ng cabinet. Nang dahil doon ay naialis niya agad ang mata niya. Kabadong-kabado siya at hindi niya malaman ang gagawin niya. Sa sobrang taranta niya ay lumabas siya ng bahay at sigaw siya ng sigaw habang nakatingin sa bintana ng kwartong yun. Nilapitan siya ni Isabel nang makita siya nito. Nang sabihin niya rito ang mga nakita niya, ay nag-iba bigla ang tingin nito sa kanya. Bigla itong naging mabalasik. Natakot si Dana dahil doon. Galit naman si Isabel sa kanya dahil hindi niya sinunod ang bilin nito sa kanya. Kapwa sila hindi magkasundo na dalawa nang bigla silang makarinig ng kalabog mula sa loob ng bahay. Ang tanging sinabi lang ni Isabel sa kanya ay huwag niyang pansinin yun at bumalik na siya sa loob. Sinunod niya naman agad ito. Wala na siyang narinig na ingay nang makapasok na siya sa loob. Pero ng mga sumunod na araw, ay narinig niya ulit ito. Naku-curious na siya kung anong meron sa kwartong yun. Araw-araw siyang napapaisip kung ano bang meron sa loob ng cabinet at ayaw siyang papuntahin doon ni Isabel. Kahit hindi niya isipin, ay nanunumbalik sa alaala niya ang duguang kamay na lumitaw sa awang ng cabinet. Kaninong kamay yun? Tsaka, bakit ganun ang kamay na yun? Duguan. Medyo maputla at mahaba pa ang mga kuko nito. Nakakakilabot. Yun lang ang nasabi niya. Kung ano man ang nasa loob ng cabinet na yun, ay tiyak niya na magdudulot sa kanya ng hindi maganda. Isang araw habang natutulog siya, mga bandang 12:00 pa lang noon ng hating gabi, nakarinig siya ng kakaibang ingay mula sa kwartong yun. Noong una ay ayaw niya itong pansinin dahil yun ang bilin sa kanya. Pero dahil hindi siya makatulog sa ingay, ay napilitan siyang lumabas ng kwarto niya at sinilip niya kung anong pinagmumulan ng ingay. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita niya. Napalunok siya agad ng laway at hindi niya malaman ang gagawin niya. Hindi niya inasahan ang mga eksenang bubungad sa kanya. Ang may-ari ng bahay na si Isabel ay isang aswang. May kinakain itong matandang lalaki sa tapat ng cabinet. Sarap na sarap ito habang nilalantakan ng atay ng biktima. Ilang saglit pa, isang dalagang babae ang lumabas mula sa cabinet. Magulo ang buhok nito, maputla ang balat, mahaba ang kuko, at kamukha ito ni Isabel. Walang duda, anak niya ang babaeng yun. At yun ang nagmamay-ari ng duguang kamay na nakita niya noong mga nakaraang araw. Nakatingin lang doon si Dana habang kumakain ng lamang loob ng tawang mag-ina. Hindi man lang siya nandiri. Hindi niya maalis ang mga mata niya sa pinapanood niya. Ilang saglit pa, hindi na siya nakatiis at binuksan na niya ang pinto. Gulat na gulat at hindi makapaniwala ang mag-ina nang makita siya.
Ang akala ng mga ito ay matatakot ito sa kanila. Ngunit hindi ganun ang nangyari. Kinagulat na lang nila nang ngumiti si Dana at lumuhod sa tabi nila. Kasunod nun, kumain siya ng bitukan ng matanda habang nakangiti. Matagal-tagal na rin daw nang huli siyang kumain ng tao. Hindi makapaniwala si Isabel sa natuklasan niya. Wala siyang kaide-ideya na aswang rin pala si Dana. Nang gabing yun, kumain silang tatlo ng masaya at magkakasama. Simula nun, tuwing hating gabi, nagdadala si Isabel ng bagong biktima para may makain sila. Ang anumang matitira ay pinapasok nila sa loob ng cabinet para walang ibang makakita at para na rin walang makaalam ng sikreto nila na sila ay mga aswang.